Bago tayo magsimula, pwede bang pahingi ng like at mag-subscribe ka na din sa ating munting channel para ganahan pa ang Kaginggo nyo mag-upload araw-araw, at kung mayroon mga maiiksing ads na lumabas sa ating video, huwag nyo na i-skip mga Kaginggo, dahil malaking tulong na yan sa ating channel. Tayo na at simulan na natin ang bagong kabanata ng pinakamalakas na assassin na nabuhay muli sa mahinang katawan ng ikatlong Panginoon na si Sorayang. Sa nakaraang kabanata, nauwi sa isang mainit na labanan ang komprontasyon sa pagitan ng ating bida na si Hajen at ng Joksa family patriarch na si Hong Quan. Na-trigger si Hajen nang maramdaman niya ang espiritu ng Secret Demon Queen kay Fang, kaya sinakal niya ito na ikinagalit na manghusto ni Hong Quan. Habang naglalaban ang dalawa ay hinaranggan naman ni Dongpil ang apat na elders at pinatawag ang Berserk Demon Squad. Sa kasamaang palad, nasaksak ni Hong Quan si Hajen sa tagiliran gamit ang kanyang brasong puno ng lason. Ngunit nag-counter-attack si Hajen gamit ang kanyang explosive mountain blast. Bumagsak si Hong Quan, duguan at walang magawa matapos siyang suntukin ng malakas ni Hajen sa sikmura. Habang ito'y bumagsak at nagsuka ng dugo, agad na tumalon si Hajen mula sa ere, nakatutok ang tingin kay Hong Quan na ngayoy nakahandusay. Mabilis at walang pag-aalinlangang pinuntirya ni Hajen ang mga pressure points nito upang tiyaking hindi na ito makakilos. Habang abala si Hajen sa pag-neutralize kay Hong Quan, inutusan niya si Dongpil na nasa di kalayuan. Dongpil, kunin mo ang babaeng iyon. Matapang at mabilis na tumugon si Dongpil, opo, batang Panginoon. Tumungo siya agad patungo sa babaeng manggagamot na si Fang Riyong na naghanda naman upang ipagtanggol ang sarili. Nagpalabas si Fang Riyong ng isang natatanging teknik habang sinasabi, subukan mo lang. Revealing Spirit Ghost Eye Technique. Bawat galaw niya'y puno ng determinasyon na makatakas, subalit walang hirap siyang inatake ni Dongpil. Sa isang hiwa lamang ay naputol ang mga daliri ni Fang Riyong at saka siya tinamaan sa sikmura. Halos hindi nakahinga si Fang Riyong sa sakit at napasuka siya ng dugo. Hindi siya makapaniwala na hindi gumana ang kanyang teknik laban kay Dongpil, at tila natunaw ang lahat ng kanyang pagtatangkang depensa sa harap ng lakas nito. Sa kasagsagan ng labanan, dumating ang ikalawang patriarch na si Hong Sang-ho, kasama ang iba pang mga pinuno ng kanilang angkan. Pagkarating nila sa eksena, bumulaga sa kanila ang duguan at nakahandusay na katawan ng kanilang patriarch, na malinaw na dumaan sa masidhing pakikibaka. Ang kanilang mga matay nagliliyab sa galit at pag-aalala sa pangyayari, lalo na sa kanilang natatanaw na pagkatalo ng kanilang kasamahan. Galit niyang sabi habang tinuturo ang batang Panginoon, anong ibig sabihin nito? Paano mo nagawang atakihin ang patriarch sa aming teritoryo at magdulot ng ganitong kaguluhan? Sa tingin mo ba makakaligtas ka dito, kahit na ikaw ay disipulo ng Demon Lord? Pakawalan mo ang patriarch at lumuhad ka ngayon din. At baka sakaling magpakita kami ng awa. Ngunit naputol ang kanyang pagbabante nang magpakawala ng isang malakas na atake si Hang Ryan. Humiwas siya sa hangin at naputol ang bubungan ng pagoda sa kanilang likuran. At sa kanya itinutok ang espada kay Hong Sang-ho. Aniya, ang kinakausap mo ngayon ay walang iba kundi ang ikatlong batang Panginoon ng Divine Cult at ang Inspector General. Kaya ayusin mo yang tono mo. Ito lang ang tanging babala ko sa'yo. Subukan mo itong baliwalain, at kami, ang Berserk Demon Squad, ay di magdadalawang isip na itaas mula sa Yellow Code hanggang Red Code enemy ang Joksa family. Kung gayon ay mapapalitan ang aming misyon na lipulin kayo. Sa tindi ng galit, nanginginig si Hong Sang-ho habang minumura si Hang Ryan. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang matinding hinanakit at galit na animoy nagbabadyang saysubog anumang sandali. Ngunit hindi natinag si Hang Ryan sa mga binitawang salita ni Hong Sang-ho. Matapang niyang ipinagpatuloy, mamamatay man kami sa proseso, pero maghanda kang mawala ng kahit isang braso. At siguradong makakarating din ito sa Divine Cult, syempre. Kahit ano pang mangyari, hindi niyo na maiiwasan ang katapusan ng inyong pamilya. Ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay tila matalim na patalim na humihiwa sa tensyon ng paligid. Sa gitna ng pagtatalo, umabant si Hajen at hinawi si Hang Ryan sa balikat. Sa malamig at seryosong tono, sinabi niya, tumabi ka sa daan. Ang kailangan ko lang ay ang babaeng iyon. Hindi ko kailangan ang patriarch. Maliwanag ang kanyang layunin at hindi siya handang mag-aksaya ng oras sa sinumang sagabal.
Sa kabila ng tensyon, nagsalita ang tagapangasiwa na naroon din sa lugar. Maingat niyang tugon, nauunawaan ko, ngunit nakatali rin ang mga kamay namin. Wala kaming magagawa ukol sa kanya. At wala ring saysay na pagtalunan kung sino ang unang umatake. Gusto lang naming resolbahin ito sa mapayapang paraan. Ang kanyang pahayag ay tila isang alok ng kapayapaan, ngunit nananatili pa rin ang alinlangan sa kanilang paligid. Ang mga salita ng tagapangasiwa ay naging hamon kung mababawasan ba ang tensyon o lalo pa itong magpapaalab ng labanan sa pagitan nila. Dagdag pa niya, palayain niyo lang ang patriarch at magbigay ng tapat na ulat. Bilang kapalit ay palalayain namin kayo. Tanong naman ni Hajen, hahayaan niyo kaming makaalis ng ganun na lang. Sumagot ang tagapangasiwa, oo. Pero syempre, may alinlangan pa rin ako, ngunit magtitiwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Pero kung ipagpipilitan mo pa rin ang iyong mga hiling, wala kaming magagawa kundi gumamit ng dahas. Habang kausap ang tagapangasiwa, naisip ni Hajen, nananatili siyang kalmado sa kabila ng sitwasyon at sinusubukang ayusin ang mga bagay ng mapayapa. Ibang-iba siya sa padalos-dalos na ikalawang patriarch. Gayunpaman, medyo nakakainis ang kanyang tono. Tanong ni Hajen, kinakatawan mo ba ang patriarch? Dahil sa pagkakaalam ko, ang ikalawang patriarch ang nangangasiwa kapag wala ang patriarch. O nagkakamali ba ako? Sagot ng tagapangasiwa, tama ka. Napalitan ng seryosong mukha si Hajen at sinabi, kung ganoon, itigil mo ang pagmamataas mo at umatras. Nagugulumihan ang tanong ng tagapangasiwa, anong, sinabi mo? Pagpapatuloy ni Hajen, kanina ka pa nagsasalita mula sa likuran. Ayokong mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa kung sinong walang hiya na wala namang awtoridad o kapangyarihan. Inis na sagot ng tagapangasiwa, parang nakakalimutan mo, pero... Ngunit pinigilan siya ni Hong Sang-ho at sinabi, ako ang ikalawang patriarch. Ako ang makikipag-usap sa iyo. Sabi ni Hong Sang-ho sa tagapangasiwa, umatras ka. Hindi ko palalampasan ang anumang panghihimasok. Puno ng pag-aalala, umapela naman ang tagapangasiwa, ikalawang patriarch, ang kaligtasan ng patriarch ang pinakamahalaga. Siguraduhin po ninyong huwag silang udyukin. Isang pagkakamali lang at, ngunit naputol siya sa pagpapaliwanag ng biglang nagalit si Hong Sang-ho at sinabi, tahimik ka at umatras. Subukan mong lumampas sa linya muli, at haharapin mo ang aking parusa. Hindi na sumagot pa ang tagapangasiwa ngunit sa kanyang isip, galit na galit siya sa pagmamayabang at makasariling pag-iisip ng ikalawang patriarch at tinatawag niya itong hanggal sa kanyang isip. Sa kabila ng malubhang kalagayan, nanatiling matatag si Hajen, subalit hindi nakaligtas sa paningin ni Hong Sang-ho ang mga palatandaan ng kanyang paghihirap. Nakita niyang namumutla ang batang Panginoon, na tila nauupo sa bawat sandali. Pinagpapawisan ito ng malamig, at ang kanyang paghingay unti-unting nagiging mabigat at mahirap. Sa matalim na pananalita, sabi ni Hong Sang-ho, Inspector General, mukhang hindi na maganda ang kalagayan mo. Hindi lang yan basta internal injuries. Naaapektuhan ka na rin ba ng lason? Ganyan ang kapalaran ng mga taong tinamaan ng buong lakas ng Black Bone Snake Shadow Palm. Marahil, dahil sa iyong malawak na inner energy ay nakakahinga ka pa rin ngayon, pero hindi ka tatagal ng higit sa 3 araw sa ganitong kalagayan. Nakangisi ito, nakikita ang kahinaan ng kalaban bilang isang pagkakataon. Habang nagsusuri si Hajen, naisip niya ang kahinaan at kasanayan ni Hong Sang-ho. Ang ikalawang patriarch na si Hong Sang-ho, sabi niya sa sarili, hindi siya kasing lakas ni Hong Kwon, ngunit isa pa rin siyang supreme peak martial artist. Sa kabila nito, hindi niya alintana ang tila panunuyan ni Hong Sang-ho, at sinabi, tama na at tumabi ka. Ngunit sa bawat segundo ay nararamdaman niya ang paglaganap ng lason sa kanyang katawan. Ang hapdi sa kanyang ugat ay tila isang apoy na sumusunog sa kanya mula sa loob, at hindi nagtagal ay umagos na ang dugo mula sa kanyang ilong. Sa bawat tibok ng kanyang puso, ang lason ay lalong umiikot, tinutulak siyang labanan hindi lamang ang mga nasa paligid niya, kundi pati na rin ang paglaganap ng panganib sa kanyang katawan. Nagsimula namang humakbang papalapit si Hong Sang-ho at sinabi, alam mo ba? Mapanganib ang kalagayan mo ngayon, malubha ang pinsalang natamo at nalasan ka pa. Ngunit, nakatayo ka ng napakalapit sa akin. Sa harap ng matinding pagbabante ni Hong Sang-ho, nanatili si Hajen na tila walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Mapanghamon niyang tanong, ano naman?
Plano mo bang atakihin ako at kunin akong bihag? Mismo. Malakas na sigaw ni Hong Sang-ho, at sa isang iglap, ang anyo niya ay nagbago. Lumitaw ang mga kaliskis sa kanyang mukha, kasama ang isang makamandag na dilang ahas at matutulis na kuko, at sumili ang isang malademonyong ngiti. Nabigla sina Hang Brian at Dongpil, ngunit wala na silang sapat na panahon upang pigilan ang nagbabadyang atake nito. Ngunit sa kabila ng lumalalang kalagayan ni Hajen, ang kanyang mga matay tila nag-aalab sa dilim, at may kakaibang kapayapaan sa kanyang tindig. Nang umatake si Hong Sang-ho, bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Sa kanyang isip, nagtataka siya, bakit ganon? Parang may mali. Anong nangyayari? Bakit tila nakabaliktad ang buong mundo? Walang kamalay-malay si Hong Sang-ho na siya pala'y nasa alang-inang posisyon nang biglang dakmalan ng isang malaki at mabangis na hayop ang kanyang ulo gamit ang matatalas ng ngipin nito. Ito ay isang malaking ginintoang Zoro na nagliliwanag ang mga mata, walang iba kundi si Goldie. Sa isang iglap, sinunggaban ni Goldie ang walang laban na si Hong Sang-ho at naputol ang kanyang ulo. Hindi makapaniwala sa kanilang nakita ang tagapangasiwa at iba pang mga opisyal. Tanong nila, anong klaseng nilalang iyon? Saka inihagis ng Zoro ang pugot na ulo katabi ng duguan at nakahandusay na katawan ni Hong Sang-ho. Napadilat ang singkit na mga mata ni Dongpil sa nakita, at tinanong niya sa kanyang isip, si Goldie ba iyon? Kailan pa siya lumaki ng ganoon? Agad namang lumapit ang nanghihinang si Hajen at hinaplos ang malambot na balahibo ng kaibigang Zoro na sumaklolo sa kanya. Aniya, magaling. Nag-alala ako dahil kakaiba ang iyong kilos nitong nakaraang 2 araw, ngunit tila ang lahat ng iyon ay nangyari para sa sorpresang ito. At aba, lumalim din ang boses mo. Napahawak si Hajen sa kanyang tagiliran, sinusubukang pigilan ang pag-agos ng kanyang dugo na ngayon ay nahaluan na ng lason. Ngunit napansin niya rin na unti-unting gumagaling ang kanyang sugat. Sabi niya sa isip, dahil kaya sa spiritual chi ni Goldie kaya gumagaling ang aking katawan. Sa kabila ng biglaang pagbabago ni Goldie, nakakaramdam ako ng kaginhawaan. Lumapit pa siya lalo kay Goldie at tila ay nalalaya naman siya ng kaibigang Zoro at pinapagaan ang kanyang pakiramdam. Maya-maya ay bumaling siya sa tagapangasiwa at sinabi, ano nga yung sinabi mong gagawin mo sa amin? Gusto mo pa rin ba ang tapat na ulat? Hindi pa rin ba nagbabago ang iyong posisyon? Sa pagkagulat ay hindi nakasagot ang tagapangasiwa. Pagpapatuloy ni Hajen, kayong lahat ay bulok hanggang sa kaibuturan. Ganoon din ang Patriarch. Lahat kayo, iniisip nyo na mas mataas kayo kaysa amin. Wala kayo sa posisyon na mag-alok ng mga kondisyon. Maaari kayong magmakaawa para makaligtas o para sa isang pabor, ngunit hindi para sa negosasyon. Sa harap ng pagkatalo ng Patriarch at ikalawang Patriarch, ang natitirang may pinakamataas na posisyon sa Joksa family ay ang tagapangasiwa. Nakatingin si Hajen sa kanya, malamig at puno ng determinasyon, at sinabi, mukhang ikaw na ang in charge ngayon. Bakit hindi ka magdesisyon? Kung magpapatuloy ka sa iyong pagmamataas, ikaw mismo ang tatapos sa inyong pamilya. Ramdam ng tagapangasiwa ang pagbabante sa mga salitang iyon, at alam niyang wala siyang ibang pagpipilian. Tumanggol siya, nagpas siyang isantabi ang pride, at nagdesisyon na makipagtulungan. Walang pag-aalinlangan, iniabot niya kay Hajen ang mga ledger ng kanilang organisasyon gaya ng orihinal na napag-usapan. Ang mga dokumentong ito ay puno ng mga tala ng kanilang kayamanan at transaksyon. Sa oras ding iyon, isinailalim ni Hajen sa masusing pagsisiyasat ang mga ledger, hindi pinalalagpas ang bawat linya at detalye. Di nagtagal, natapos niya ang pagsusuri at binuo ang ulat kasama si Hang Brian, na nagmamasid sa buong proseso. Sa mahinaong boses ngunit may tensyong bumabalot, nagulat si Hang Brian, pagkatapos suriin ang mga tala sa ledger, natuklasan namin ang ilang mga discrepancy. Mukhang karamihan sa mga sangay ay hindi naapektuhan ng katiwalian ni Hong Yomon, ngunit may bakas ng pandarambong sa ilang pondo. Base sa daloy ng pera, may isang tao na malinaw na nakikinabang. Hindi pa natin maisigawa ang karagdagang pagsisiyasat dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Kaya, inirerekomenda ko ang muling pagbisita sa lalong madaling panahon para sa mas detalyadong investigasyon. Isinulat ni Hang Brian ang bawat detalye ng ulat, at nang matapos, ipinadala ito sa pamamagitan ng isang mensaherong kalapati.
Habang papalayo ang mga kalapati, naramdaman ni Hajen ang bahagyang ginhawa ngunit nanatili ang bakas ng pagdududa, ang korupsyon sa pamilyang iyon ay mas malalim kaysa sa inaasahan. Babala ni Hajen sa tagapangasiwa, huwag mong subukang itago ang mga nangyari dito. Gagawin kong transparent hanggat maaari ang aking ulat. Kaya ikaw rin, tagapangasiwa. Iuulat ko lamang kung ano ang aking nakita. Huwag tayong magdala o maghalo rito ng anumang personal na galit. Kunin mo na ang patriarch ninyo. Kung walang agarang paggamot, ang demonic energy na pinasok ko sa katawan niya ay aaabot sa kanyang core. Sa madaling salita, wala kayong sapat na oras upang habulin kami. Unahin ninyo ang pagpapagamot sa patriarch. Ituring nyo ito bilang isang mutual safeguard. Naiwang gulat ang tagapangasiwa, hindi makapaniwala sa talino at pagiging tuso ng Inspector General. Gayunpaman, walang magawa ang kanilang grupo kundi sundin ang utos nito, kahit pa sa puso nila ay puno ng galit, takot at kahihiyan dahil sa nagbabadyang pagbagsak ng pamilya. Makalipas ang ilang oras, umalis na ang buong Inspector General Squad. Sa gitna ng kanilang paglalakbay sa malalim na kagubatan, nagpasya ang grupo na huminto upang magpahinga. Sa lilim ng isang matandang puno, makikita si Hajen, nakaupo at nakapikit habang nagme-meditate, pinapaikot ang kanyang enerhiya upang tuluyang maghilam ang mga pinsala sa kanyang mga laman loob na dulot ng matinding labanan. Sa tabi niya, tahimik na nagmamasid si Goldie at tila tinutulungan siyang magpagaling. Habang naglalakbay ang kanyang kamalayan, muling nagbalik sa isip ni Hajen ang naging mabilis na pag-recover ng kanyang katawan. Napagtanto niya, nag-recover agad ako. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit kaya ng isang mahiwagang nilalang tulad ni Goldie na makipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ng Shapeless Chi. Ito ay dahil sa spiritual bamboo. Habang bumabalik ang mga alaala sa pusod ng solitary bamboo grove, naalala niya ang natatanging labong na nakita niya roon, ang kaisa-isang bamboo core na nagtataglay ng dalisay na enerhiya. Nang kainin niya ito, hindi niya alam na ito ang nagbigay sa kanya ng koneksyon kay Goldie. Napabuntong hininga siya, tila nagtataglay ng kaunting pagsisisi, at inusal sa kanyang isip, si Goldie ay naaakit sa enerhiya ng bamboo core, hindi dahil sa akin. Patawad, Goldie. Kung darating man ang araw na makakahanap ako ng paraan, ibabalik ko agad ang enerhiya na ito sa iyo. Sa puntong iyon, nilapitan siya ni Goldie. Tahimik itong umupo sa tabi niya, at isinandal ang ulo nito sa kanyang balikat, tila nagbibigay ng kaunting kapanatagan. Ramdam ni Hajen ang init at malasakit ng mahiwagang nilalang, at sa sandaling iyon, tila hindi na mahalaga ang mga hinagpis ng nakaraan o ang mga laban na naghihintay pa sa hinaharap. Samantala, sa di kalayuan ay tahimik siyang inoobserbahan ni Hungrian. Bigla siyang nilapitan ni Dongpil at inalok siya ng tubig. Tinanggap naman ito ni Hungrian, at saka siya tinanong, kumusta naman ang mga sugat mo? Talaga nagmatibay ang katawan mo. Matindi ang mga natamo mong internal injuries. Mapagpakumbaba namang sagot ni Dongpil, hindi naman ako nakipaglaban ng ganoon katindi. Uminom ng tubig si Hungrian at sinabi, oo nga. Pero bakit parang malungkot kasi mula nang makaalis tayo sa pugad ng mga ahas na iyon? Sagot naman ni Dongpil, hindi ah. Ngunit kinulit siya ni Hungrian, tila pinapaamin, oo kaya. Giit ni Dongpil, hindi nga. Nako curious lang ako sa sitwasyon. Sabay tingin sa direksyon ni Goldie na ngayon ay kalong ng batang Panginoon. Sumang-ayon naman si Hungrian, oo nga. Dati ang sorong yun at mas maliit pa sa braso ko. Paano siya lumaki ng ganoon? Hindi rin sigurado si Dongpil, aniya, hindi ko alam. Ang alam ko lang ay walang nagbago sa kanilang samahan. Napaisip si Dongpil kung ang maliit na Goldie talaga ang mahiwaga at maalamat na tagapagbantay ng solitary bamboo grove. Ngunit sa kabila ng kanyang pagtataka, ang mahalaga para sa kanya ay sigurado siya na hanggat kasama ng batang Panginoon si Goldie ay ligtas ang batang Panginoon. Di mapigilan ni Hungrian na asarin si Dongpil, naiinggit ka ba na mas mahusay pa siyang escort warrior kaysa sa iyo? Sagot naman ni Dongpil, hindi ko maitatanggi yan. Sa pagkakataong ito, tinignan ni Hungrian si Dongpil at sinabi, pare, ang selos ay para lang dapat sa mga tao. Kahit na isa pa siyang mahiwagang nilalang, isa pa rin siyang hayop. Ngunit sabi lang ni Dongpil, masaya na ako basta ligtas ang batang Panginoon. Hindi ko lang alam kung ano ang dapat kong gawin.
Mababakas ang lungkot na bumalot sa mukha ni Dongpil dahil sa kabila ng kanyang posisyon bilang personal na gwardiya ng ikatlong batang Panginoon ay tila pakiramdam niya ay wala na naman siyang naiambag sa sitwasyon at nasaktan pa rin ang batang Panginoon. Kahit lagi silang nag-aasaran at nagpipikunan, hindi rin maiwasan ni Hung Ryan na mag-alala para sa kaibigan at katrabaho. Maya-maya ay naputol ang tensyon sa paligid nang biglang lumapit si Ha-jin. Nakita niya na seryoso ang dalawa kaya nagtanong siya, ayos lang ba kayong dalawa? Sagot ni Dongpil, oo naman. Sumagot din si Hung Ryan, ayos lang ako. Napakamot sa batok si Ha-jin habang sinasabi, marami tayong kailangang pag-usapan, pero saka na lang. Tanong ni Dongpil, kung gayon, pupunta na ba tayo sa Gogyong family ngayon? Seryosong sagot ni Ha-jin, oo, pero may isang bagay pa akong kailangan tiyakin. Kailangan kong malaman kung bakit nasa Joksa family ang hayop na yon. Tinutukoy ni Ha-jin ang manggagamot ni Hong Kwan na si Fang Ryung na kinidnap nila at ngayon ay nakagapos sa loob ng isa sa mga karwahe nila. Desidido si Ha-jin na alamin mula sa kanya kung nasaan ang Secret Demon Queen ngayon. Kalaunan, dahan-daang nagising si Fang Ryung, dama ang kirot sa bawat bahagi ng kanyang katawan. Napagtanto niyang nakagapos ang kanyang mga kamay at paa, at sa isang iglap, bumalik ang alaala ng kanyang pagkatalo. Nagpakawala siya ng pidgel na hingal at, gamit ang natitira niyang lakas, nagpumiglas siya. Sa wakas, sa ilang pagpilit, nagawa niyang itulak ang pintuan ng karwahe at bumagsak sa malamig na lupa sa labas. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang maramdaman niyang may presensya sa kanyang harapan. Isang matalim na tunog ng espada na bumaon sa lupa ang sumaubong sa harapan niya, ilang pulgada lamang mula sa kanyang mukha. Nanlilisik ang mga mata ni Ha-jin at sa nakakapanindig balahibong tono, sinabi niya, masarap ba ang naging tulog mo? Hindi makapagsalita si Fang Ryung, halong gulat at takot ang bumalot sa kanya. Pakiramdam niya'y naging biktima siya ng isang mabangis na hayop na nagbabantay sa kanyang bawat kilos, handang lapain siya sa anumang maling galaw. Puno ng pagbabanta ang tinig ni Ha-jin, hindi naman kami nagmamadali, pero ayokong nag-aaksaya ng oras. Kaya hanggat maaari, sagutin mo ng maayos ang mga itatanong ko sayo. Kasabay ng mga salitang iyon, bumalot sa buong katawan ni Ha-jin ang makapangyarihang demonic energy na tila humihigop ng liwanag sa paligid. Nagningning ang kanyang mga mata na puno ng galit at paghihiganti, tila apoy na hindi napapatay. Ang hangin sa paligid nila ay biglang bumigat at tila huminto ang lahat ng ingay ng paligid, walang ibang makikita o mararamdaman kundi ang nakakamatay na presensya ni Ha-jin. Sa malamig at mabigat na tono, marahan niyang tinanong, ano ang koneksyon mo sa Secret Demon Queen? Hindi makasagot agad si Fang Ryung, ramdam ang bawat hampas ng presyon sa kanyang dibdib mula sa mabagsik na aura ni Ha-jin. Sa bawat segundo, ang katahimikan ay parang patalim na bumabaon sa kanyang laman, at alam niyang wala siyang takas. Ano ang tunay na katauhan ni Fang Ryung? Malalaman na kaya ni Ha-jin kung nasaan ang Secret Demon Queen? At ano ang naghihintay sa kanila sa Gogyong family? Abangan sa susunod na kabanata.